At kaugnay pa rin ng usapin tungkol sa power supply, brownout at iba pa, makakausap natin si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusek Mario, magandang umaga po. Si Joshua Garcia po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Okay. Yusek, kumusta po ang supply ng ating kuryente ngayon sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas at Mindanao? Maraming salamat po at sa kasalukuyan po, nakikita natin na meron na tayong sapat na supply at reserba para po sa kalakihan ng Metro Manila at Luzon grid area. Sa Mindanao, ganun din po, may sapat tayong supply pati reserba. Ngunit sa Visayas po, dito po tayo meron konting kakulangan pagdating po sa reserba kung kaya't meron na pong deklarasyon ang ating system operator, ang National Grid Corporation of the Philippines, na meron pong posibilidad na magkaroon tayo ng yellow alert sa pagitan po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong araw na to. Yusek, pakipaliwanag po, ano po ba yung mga dahilan ng mga power outages o brownout sa ilang parte ng bansa? Sa kabila po ng mga nabanggit nyo na mayroon naman sapat na supply ng kuryente. Maraming salamat po ulit. Ang kadahilanan po talaga ng ating mga kakulangan sa reserba at maging sa supply ay sa kadahilanan po na tumataas ang ating demand sa tuwing sumasapit po ang tag-init. Nagkakataon din po dyan na meron po tayong mga planta na naka-outage, whether nakaplano po ito, under po ito doon sa tinatawag nating Grid Operating and Maintenance Program, or may mga insidente po na kung kaya't kinakailangan mag-shutdown po ang mga planta. Ito pong nakaraang linggo, ang pangunahin pong dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng yellow alert sa Visayas, ito po nauna, May 12 pa lang po meron na tayong yellow alert, ay dahil po sa di inaasahang pagkakasunod na pagbagsak ng ating planta ng kuryente na may kalakihan. Ito po yung Therma Visayas na meron 2 unit na may kabuuan pong 300 megawatts at pati po yung isang planta natin sa Panay na meron pong kapasidad ng 150 megawatts. Kung yung tatlong facilities pa lang po na yun, 450 megawatts na po ang nawala sa Visayas. Ngunit, ang Visayas naman po ay nag-i-import ng kuryente buhat sa Mindanao at sa Luzon. So, kahit po may yellow alert, wala pa po tayong red alert. Ang pangyayari po, noong May 13, ito po yung hindi natin inaasahan na ang naging dahilan po ng pagkakulangan ng supply ng kuryente ay kinailangan mag-shutdown ang ating mga natural gas facilities sa Batangas, lalong-lalo na po yung ating Ilihan Power Facilities at yung Excellent Energy Resources na meron pong 3 unit sa kadahilanan po na 2 major transmission facilities ang nagkaroon po ng tripping. Ito po ay yung Dasmariñas Ilihan at Tayabas Ilihan 500 kV transmission lines. Ito po kasing 2 linya na to, ito po yung nag-uugnay doon po sa mga planta natin ng kuryente sa Batangas. Kaya't nung mawala po sa serbisyo yung linya, napilitan po mag-shutdown ang ating mga planta ng kuryente. Dadagdagan pa po yan ng iba pang mga planta na sa di inaasahan din pong pangyayari ay nag-trip. Kahit po sila nakabalik kagad, the same day or the following day, yung pong hindi kaagaran na pagbalik ng mga planta natin ng natural gas, kaya po nagpatuloy na magkaroon tayo ng yellow at red alert hanggang Biyernes po nung nakaraang linggo. Okay. Sa panig naman po ng Energy Department, Yusek, ano po yung mga ginagawa niyong hakbang para po masolusyonan ng mga ito? Maraming salamat po. Ulit, no? Unang-una po, inactivate na po natin yung Grid Reliability Task Force para po mag-imbestiga kung ano talaga ang mga pangyayari, ano ang mga dahilan, at ano ang dapat na solusyon para maiwasan po ito sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Pangalawa po, minomonitor po natin na maigi yung mga bagong proyekto na papasok po. Lalong-lalo na po, meron po tayong 25 proyekto na tinitingnan natin na dapat ay nakapasok na nitong Abril. So sa kasalukuyan po ay nag-undergo na ng testing and commissioning at ito po ay may kabuuang 1,400 megawatts sa karagdagang supply sa Luzon. Pangatlo po, binabantayan din natin na iba pa mga project, lalo na po sa Visayas, kung kailan sila makakapasok. At doon naman po sa mga planta na naka-outage sa ngayon,
nagbigay na po kami ng panawagan na mag-submit na sila ng kanilang mga report. Detalyado po ito upang magapanan po natin kung ano man ang pwedeng tulong na may ibigay natin sa kanila para lang makabalik kagad sila sa serbisyo. At pang-apat po, kami po ay nananawagan sa ating mga konsumidor na sana po, alam po natin pag tag-init, kinakailangan natin ng mas mataas na serbisyo ng kuryente. Pero sana po gumamit tayo, maging masino po tayo at mag-obserba po tayo ng tinatawag nating energy efficiency and conservation. Hindi po natin kailangan lamigin tayo sa paggamit ng aircon. Yung pong sapat na temperatura lamang. Kami po ay nananawagan na pwede po naman sana iset ang ating mga temperatures na 24 degrees sa halip po ng 16 or 18 degrees. Kung maaari po, gumamit din po tayo ng ating mga appliances sa takdang oras o sa naaay ng oras. Kung tayo po ay mamamlansya, kung pwede po sa gabi at wag sa araw, kasi sa araw po, mas mataas po ang demand natin. Samantalang sa gabi, bumababa po na po ang demand, kung kaya't makakatulong po tayo na mag-deviate kung saan. At pagdating naman po doon sa mga malalaking enterprises natin o mga konsumidor ng kuryente, kami po ay nananawagan na patuloy na makapag-ugnayan sa kanilang mga distribution utilities at kung kinakailangan po ay sumali sila doon sa tinatawag nating interruptible load program kung saan magbabawas po sila ng kanilang demand, ng kanilang konsumo at kung mayroon silang pasilidad na pwedeng gamitin para pansamantalang sila nilang patakbuhin at gamitin pagmula ng kanilang kuryente, yun po ang ating mga isinasaad. Okay. Yusek, yung po sa pag-asa, nasa transition phase na tayo papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan na maaaring magresulta sa pagbaba ng demand sa kuryente. Pero may posibilidad po ba magkaroon ulit ng rotational power interruption sa inyong estima o manual load dropping kung magpapatuloy pa po ang manipis na power reserves? Sa ngayon po, dahil po sa Luzon, wala na tayong nakikita na dapat maging rason para muli tayo magbalik na magkaroon ng yellow or red alert. Kailangan po ay bantayan natin ng ating mga stakeholders na maigi ang kanilang mga pasilidades at to prevent po kung ano man yung mga untoward incident na pwede pang mangyari. At sa pagpasok naman po ng tag-ulan, hindi po tayo tumitigil kasi bumaba man po ang temperatura, bumaba man po ang ating paggamit ng kuryente, nandyan pa rin po yung banta naman po na malakas na tag-ulan na nakaka-apekto rin sa ating mga pasilidades sa energy. Ganon din po ang panapatuloy namin pananawagan na maging papagmantyag po ang lahat. Kasi alam nyo, meron din mga pangyayari na localized, very localized po. Kung may i-report kagad yung mga insidente, kagaya po ng pagputol ng linya, pagsabit po ng mga saranggola sa ating mga linya kung saan nagtitrip ang ating mga serbisyo, kami po ay nananawagan sa lahat ng konsumidor natin na makiisa sa ating advokasya. Salamat po. Okay. Yusek, sa inyong perspective po, sa inyong pananaw, since taon-taon natin nararanasan itong tag-init, gaano po kahalaga ang pagpasok ng renewable energy at mga bagong power sources sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya dito sa ating bansa? Ang pagpasok po ng ating renewable energy ay may tuturing na isang malaking tulong para sa ating bansa. Unang-una po, karagdagang kapasidad ng kuryente ang may dudulot nito. At kung ating pong mararating yung ating target na 35% na ng renewable ang ating energy generation by 2030, ay malaking tulong po yun sa ating grid system. Pangalawa po, yung tinatawag nating energy security. Kung daragdagan po natin ng renewable energy, mababawasan naman po ang pag-importa natin ng mga fuel na galing sa ibang bansa. Indigenous po yan, kung kaya hindi po tayo magiging apektado ng supply at ganun din po sa pabago-bagong presyo ng mga fuel natin, especially po yung diesel, natural gas at yung coal. Pang-apat po, pag tinawag po natin yung ating panawagan, pananawagan upang mapanatili natin na malinis ang ating kapaligiran para po sa mga hinaharap nating henerasyon. Ito po ay pagbibigay natin sa kanila ng magandang pamana. May sapat na daloy ng kuryente sa malinis na pamamaraan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Magandang umaga po ulit. Maraming salamat din po sa pagkakataong binigay ninyo na makapagbigay kami at makatid ng magandang balita. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, Yusek.